Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Mahirap kasi ang tagal namin pinagano yan inipon. Talagang as in na iniipon talaga namin na makapagbahay kami tapos para yung mga bata abal lumalaki. Kapitolyo at DPWH naghatid ng tulong sa mga apektado ng pagguho sa kandating. Nasa 8 ektaryang bahagi ng Mount Arayat sa barangay San Juan Banyo, nilamon ng forest fire. So ang creatinine po ay isang paraan para masukat po natin yung function ng ating bato. 200 pasyente na may mataas na creatinine nakatanggap ng libreng gamot mula sa Kapitolyo. Nag-rally na po talaga kami. As in yung buong pamilya namin kasama sa mga rally sa NCR. 19 na dating rebelde nag-apply ng amnesty sa National Amnesty Commission. Nasa coastal, no? So yung mga procedures na hindi pwedeng magawa doon sa area na yon, dadalhin natin sa kanila. Serbisyong alagang nanay inalawak sa mga coastal barangays sa pamamagitan ng Pampanga Floating Hospital. At silipin ang soon-to-open Clark Aviation Capital Picnic Grounds. At Lubao International Balloon and Music Festival magbabalik sa March 7 at 8. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Realdo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita dito sa Kapitolyo, 19 na dating rebelde ang nag-apply ng amnesty sa National Amnesty Commission. 19 na dating rebelde ang sabay-sabay na naghain ng aplikasyon para sa kanilang amnestiya sa ginanap na Provincial Service Caravan and Amnesty Application for Former Rebels ng National Amnesty Commission sa ilalim ng Local Amnesty Board, Pampanga. Katuwang ang pamalaang panlalawigan ng Pampanga. Isa sa mga aplikante ay si Jai, hindi tunay na pangalan, na 6 na taong naging miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army or CPP-NPA. Ayon sa kanya, bata pa lamang ay namulat na siya sa mga kilos protesta na nakaimpluwensya sa kanyang pananaw laban sa pamalaan. Kung daw nagkakamali, 5 years old pa lang ako. Panahon ni former President Erap, nung siya ay papatalsikin sa pwesto, nag-rally na po talaga kami. As in yung buong pamilya namin kasama sa mga rally sa NCR. So, doon po ako namulat. Ngayon, tuluyan na siyang nagbalik loob at isa ng lehitimong leader ng isang organisasyong tumutulong sa pagpapalaganap ng mga programa at benepisyo ng gobyerno sa komunidad. Isang 180 degrees na pagbabago mula sa kanyang nakaraan. Kasama ni Jai ang 18 pang dating rebelde na naghain din ng aplikasyon. Tumanggap din sila ng agarang tulong tulad ng goods at mga gamot mula sa pamalaang panlalawigan. Yun po, ang isang elemento ng amnestiya is yung makalimutan na at mapatawaran na ang kanilang mga naging kasalanan. At ang pwede pong mangyari rito is mawawala po ang kanilang criminal record at mabubura din po ito sa NBI at sa ating mga kapulisan. Ang malalagay na lang po doon ay amnesty ballot. Sa ngalan ni Governor Liliana Nanay Pineda, dumalo at nagpahayag ng suporta si Board Member Attorney Claire Lim. Isa-isa ding naglatag ng kani-kanilang programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang Department of Trade and Industry or DTI para sa livelihood assistance, Department of Social Welfare and Development para sa social protection programs tulad ng Pamana Livelihood Project,
Naroon din ang Land Bank of the Philippines para sa financial services, ang Pampanga Public Employment Service Office or PESO para sa job opportunities at mga trainings na nais pasukin ng mga former rebels. At naroon din ang National Housing Authority or NHA para sa housing assistance. Kasabay nito ang kanilang panunumpa ng katapatan o ang Oath of Allegiance bilang simbolo ng panibagong simula. Ayon sa Local Amnesty Board Pampanga, umaabot na sa 208 ang dating rebelde sa lalawigan ang naghain na ng kanilang aplikasyon para sa amnestiya at inihikayat ang iba pang kwalipikado na mag-apply bago ang deadline sa Marso 2026. Yes po, ako po ay lumalapit po ng taos-puso po sa inyong ating mga napaglilingkuran. Naramdaman po naman ninyo kung paano po kami maglingkod sa inyo at iparamdam ang serbesyo po ng gobyerno na sa pamamagitan po ng ating amnesty program is mabigyan po namin kayo ng kapanatagan ng loob, mawala na po yung inyong agam-agam at magbalik loob na po talaga kayo ng buong-buo sa ating pamahalaan dahil po talagang punong-puno po ng suporta ang pagbabalik loob sa ating suporta ay sa ating gobyerno. Meron po dyan yung tinatawag nilang mga Eclipse and Amnesty Program Cluster. Nakasama po kami doon. So, sana po mag-avail na kayo ng amnesty program habang meron pa po. Pagkatapos po nito, hindi na kami makakatanggap ng amnesty, hindi na po kami magre-receive, puro processing na lang po kami. Kaya po, lumapit na po kayo sa aming ahensya or sa pinakamalapit ninyong DSWD or Municipal Social Welfare Office, sa pinakamalapit ninyong LGU. Lalong-lalo na po dito sa Pampanga, ready pong tumulong sa inyo si Gob Nanay po. And sana po, mag-avail na tayo before the March 13, 2026 deadline. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay ang mga dating rebelde at maging produktibong mamamayan bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan ng pamahalaan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal. Kapitolyo DSWD na mahagi ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Barangay Kandating sa bayan ng Arayat. Ang ipinundar na tahanan ni Cristel nawala sa isang iglap dahil sa pagguho ng dike sa Kandating Arayat. Kwento pa niya, pinag-ipunan niya ang pondo mula sa pagiging benepisyaryo ng 4Ps. Mahirap kasi ang tagal namin pinagano yan nipon. Talagang as in na iniipon talaga namin na makapagbahay kami tapos para yung mga bata abal lumalaki. Kaya naman, nagpaabot ng agarang tulong pinansyal ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ang Department of Public Works and Highways sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho. Mula sa L-Dream Funds ng Kapitolyo, tumanggap ng tig 20,000 pesos ang 8 pamilyang totally damaged ang bahay at tig 10,000 pesos ang 7 partially damaged at 8 at risk na pamilya. Nagbigay rin ang DPWH ng kaparehong halaga at umabot sa 620,000 pesos ang kabuuang ayuda. Bilin nila Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda na siguruhin ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga apektadong residente. Unang pinagbili ni Governor Nanay at ni Vice Governor Delta, siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga kababaryo dito sa Kandating. At sigurado naman po, pinag-uusapan na po sa Kapitolyo ni Vice Governor Dennis at ni Nanay at mga nanunungkulan natin sa Kapitolyo na gumagawa po sila ng paraan, umahanap po ng lupa ngayon na paglilipatan ng ating mga naapektuhan na pamilya dito. Nakatanggap din ang 23 benepisyaryo ng family packs na may hygiene kits, sleeping kits at kitchenware. Sa kabila ng nangyaring sakuna, nagpahayag ng pasasalamat ang mga residente sa agarang aksyon at tulong ng pamahalaan. Maraming tulong po yun sa amin. Salamat kasi malaking tulong po yun sa amin. Tsaka lalo na po, ngayon, uulan at tsaka na po, talagang po kami na mabigyan talaga na tulong. Yun lang po talaga yung namin kasi simpleng buhay lang po meron kami. Hindi naman po yung talagang wala naman po kami nakagbibigay sa amin ng malalaking tulong. Malalaking tulong po yung mabigyan kami sa gobyerno po. Naging posible ang pamamahagi sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DPWH, PSWDO, PTO at MSWDO. Kasama sina Attorney June Canlas, PSWD Officer Fem Manara at Pampanga 1st District Engineer Alfie Lejarde sa ceremonial turnover. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.
Nahilo, nagsuka, at inatake sa puso. Ito ang mga nakakatakot na karanasan ng 37 years old na si Lorenzo Avila. Isang masipag na manggagawa na hindi inakalang sa murang edad ay haharap sa seryosong problema sa kalusugan. Dahil sa mataas na creatinine at triglycerides, isinugod sa ospital si Lorenzo. Aminado siyang napabayaan niya ang kanyang sarili. Sa umaga, isa siyang kusinero ng food trays. Sa gabi naman, crew ng isang restaurant. 2 trabahong sabay niyang ginampanan para sa pamilya, kapalitan puyat, pagod at stress. Hanggang sa dumating ang araw na bumigay ang kanyang katawan. Last July, ma'am, natake ako. Nanikip yung dibdib ko. Ay, hindi, actually, prior to that, nahilo muna ako. Hilo, suka. And then, tinawag ko yung kapatid ko. Nagpa-check up ako. Yun. Pagka, nagpa-check up muna ako, tataas ng mga blood chem. And then, after a week, doon ako nahilo, nagsuka. Then, dinala ako sa JBL. Dahil nagpupuyat ako lagi, ma'am, sa work ko. Sinandalan ko sa mga fast food. Ayokong matulog ng gutom. So, pag madaling araw mo uwi, kain, Jollibee. Sa dami ng iniinom niyang maintenance medicines araw-araw, tila anyang naging parang candy na lamang ang mga ito. Ngunit sa gitna ng pagsubok, may natutunan si Lorenzo. Prevention is better than cure. Simula nang siya ay ma-ospital, regular na siyang nagtutungo sa kanilang barangay upang mag-avail ng libreng gamot mula sa Kapitolyo. Sa katunayan, dumadalo na rin siya sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Medical Mission ni na Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Sobrang malaking tulong, ma'am, kasi kung totoo si ma'am yung nangareseta sa akin, almost 3,000 per week. 3 or 2,000 plus. Malaking savings po. At least napapang personal ko lang yung sweldo ko if ever. Yung nakukuha ko ng gamot, natutulong ko na. Before kasi, nung bata ako, di ko pinapansin yan. Di ko mararamdaman yan. Nung naramdaman ko kasi, pag sabi kasi dati, pag mararamdaman mo, pag tumatanda ka na, totoo pala yun. So ngayon, once na may maramdaman ka na, magpasyakap ka. Isa si Lorenzo sa 200 kabalen mula sa 3 distrito ng Pampanga na may mataas na creatinine na sinuri ng mga doktor at nephrologist ng Kapitolyo. So, kidney reminders lang po, no? So, ang creatinine po ay isang paraan para masukat po natin yung function ng ating bato. Okay? So, creatinine, very basic lang yun. Kasama yan sa mga laboratories natin. Basically, wala naman talagang definite na number kung ano yung normal na creatinine. Kasi kaming mga nephrologist, may mga kino-compute pa kami na glomerular filtration rate, base ho doon, no? Base sa edad, base sa timbang ng pasyente. Sinistage po namin sila sa chronic kidney disease. Basically, may 5 stages ang chronic kidney disease. Depende po sa creatinine at depende din po sa albumin or protein sa ihi ng pasyente. Okay? Tapos based po doon, no? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Bawat pasyente ay nakatanggap ng libreng maintenance medicines, keto analog, Epotin at food packs mula sa Kapitolyo. Isang paalala mula sa karanasan ni Lorenzo, huwag nang hintaying bumigay ang katawan bago kumilos dahil sa kalusugan, bawat araw ay mahalaga. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. Ito naman, serbisyong alagang nanay mas pinalawak sa pamamagitan ng Pampanga Floating Hospital. Sa kasalukuyan nakadaong ang floating clinic sa Bamboo Hub sa Lubao, kung saan mahigit 43 pasyente ang nakinabang sa libreng x-ray, dental check-up at konsultasyon. Wala nang dahilan upang ipagpaliban ang pagpapatingin dahil may kasama na ring libreng gamot na may hanggang 3 buwang supply. Mayroong ding boat ambulance na handog sumundo at maghatid sa mga pasyente. Tulad ng mga mobile ambulance, ang serbisyong alagang nanay ni Governor Lilia Pineda ay kumpleto sa medical na tulong at patuloy na naglilingkod sa ating mga kabalen. Ito, nandito po tayo ngayon sa first ever na floating clinic ng province of Pampanga. No? So we are doing a medical assessment on patients na mga napatest na natin ng mga dugo, no? So, and also we're doing again tooth extraction
sa mga constituents natin dito sa may Lubao. Iikot ang floating clinic sa lahat ng malalayong coastal barangays ng Pampanga. Ang pamalang panlalawigan ng Pampanga laging nakatutok sa kalusugan dahil ito ang pinakamahalagang yaman ng bawat isa. Health is wealth, ika nga. So ang pinaka-goal natin is yung ma-reach natin yung mga areas na hindi natin na pa-provide na mabuti ng mga medical services, no? Since they are outskirt naman yung mga nasa coastal, no? So yung mga procedures na hindi pwedeng magawa doon sa area na yon, dadalhin natin sa kanila. Tulad ng mga x-rays, no? ECG, ultrasound, no? Tapos yung mga consultations sa mga medical, surgical, OB, pedia, no? So dadalhin natin itong clinic sa kanila. Sa ating mga kabalen sa coastal areas, abangan ang pagdating ng floating clinic sa inyong lugar. Makipag-ugnayan sa inyong barangay health center, nanay community workers, at barangay health workers para sa karagdagang impormasyon. No? So sa mga kabalen natin na nasa mga coastal areas, no? So ito pong pinagawa nila Governor Lilio Pineda and Vice Governor Dennis Pineda. Ilalapit po namin sa inyo ang medical services. So anytime po pupunta po kami sa inyong mga lugar at para po mabigay po itong serbisyong ito. Ito ay bahagi ng programang pinahahalagahan ng Provincial Government of Pampanga sa pamumuno ni Governor Nanay at Vice Governor Dennis Pineda. Katuwang ang Provincial Health Office sa patuloy na pangangalaga sa kalusugan ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. Sa iba pang balita, ilang bahagi po ng Bundok Arayat ang nasunog. Batay sa inisyal na ulat ng MDRRMO ng Arayat, bandang alas 7 ng gabi nitong Miyerkules nang maiulat ang sunog na tumupok sa tinatayang 8 ektarya ng bundok sa bahagi ng Barangay San Juan Banyo. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga punong kahoy at iba't ibang uri ng halaman sa lugar. Agad rumisponde ang mga otoridad at tuluyang naapula ang apoy matapos ang halos 3 oras. Ikatlong magkakasunod na taon na itong may naitatalang sunog sa bundok Arayat. Ayon sa mga eksperto, hindi basta nagliliyab ang kagubatan kahit matindi ang init kung walang pinagmumulan ng apoy, kaya't posibleng sinadya ang insidente. Nakikiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa panawagan sa publiko na i-report ang sinumang mahuhuling nagsusunog sa bundok, lalo't ito ay isang declared protected area. Ang mapatunayang lumabag ay maaring managot sa ilalim ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Ang Mount Arayat po ay Mount Arayat Protected Landscape na po. Bawal any activities na gagawin dapat, hindi po pwede sa Mount Arayat sa protected area po. No? So nakikiusap po kami sa aming mga kababayan na wag pong magsusunog. Bawal kasi po nagsunog po kayo, maaring masira, napakalawak na magiging epekto po nito. Ang Mount Arayat po, nakakasakop 2 bayan, Arayat and Magalang po. Mga kabalen, soon to open na ang Clark Aviation Capital Picnic Grounds. Inanunsyo ng SIAC ang nalalapit na pagbubukas ng Clark Aviation Capital Picnic Grounds, isang masigla at bagong pampublikong espasyo na matatagpuan sa kahabaan ng Hilpuyat Avenue malapit sa Clark International Airport. Dinisenyo bilang isang moderno at inklusibong pampublikong parke, magsisilbing pook-libangan ang CAC Picnic Grounds para sa mga bisita at stakeholders sa loob ng Freeport Zone. Ang maingat na binuong lugar ay magkakaroon ng mga daanan para sa jogging at paglalakad, mga pasilidad para sa recreation at kalusugan, isang amphitheater, palaruan ng mga bata, pet park at malalawak na bukas na espasyo na angkop para sa mga pagtitipon at iba't ibang aktibidad sa labas. 14
45 hot air balloons ang nakatakdang lumipad sa bayan ng Lubao sa nalalapit na Lubao International Balloon and Music Festival. Heto na nga ang pinaka-aabangan ng lahat, ang muling pagkulay ng kalangitan sa bayan ng Lubao sa paglipad ng iba't ibang higanting lobo. Yes! You heard it right! Muli na namang mapapailan lang ang mga hot air balloons dito mismo sa Pampanga para sa mas pinalaki at mas pinabonggang Lubao International Balloon and Music Festival sa darating na March 7 at 8. Aabot sa 45 hot air balloons ang magbibigay wow factor sa mga daragsang bisita. 26 ang giant hot air balloons at 19 ang mini hot air balloons. Sa bilang na ito, 17 ang special shape balloons na siguradong magiging instant crowd favorite at picture perfect moments. Pero hindi lang sa langit may pasabog, kaabang-abang din ang mga imbitadong banda at artists na siguradong patok sa Gen X, Gen Y at Gen Z. Kaya tiyak, may tugtugan para sa lahat. Kaya ano bang hinihintay nyo? I-secure na ang inyong tickets para sa mas grande at mas masayang Lubao International Balloon and Music Festival na gaganapin sa Pradera, Barangay Prado, Siongco, Lubao, Pampanga sa March 7 at March 8. Kita-kits mga kabalen! Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang balita at impormasyon dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga, Kaluguran na ka.